appreciate your mother kasi yung sacrifice nila, yung nurturing yung bawat isa, yung mga bata. So, appreciate your mom kasi talagang kumbaga sila ang binigay ng Panginoon para mag-guide sa araw. Amen? Praise God! So, alam ko may kanya-kanya lakad yan after. So, okay. So, happy Mother's Day. Amen? So, tuloy po natin yung ating message last week is about knowing the love of God. Kaya nga po ang prayer ni Paul, sabi niya, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with the Lord's holy people to grasp how wide, long, and high, and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. So dito po sinasabi dito na we should be established in the love of Christ. Na dahil doon, the more na naiintindihan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, the more na natanggap natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin through the revelation of the Holy Spirit. Kasi kung minsan, kahit alam mo sa isip mo, alam mo na mahal ka ng Panginoon, pero hindi mo talaga pumapasok sa puso natin. At alam mo na kung sino tutulong doon? The Holy Spirit will be living. Okay? So habang naiintindihan mo yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, the more na nagkakaroon ng pananampalataya. At yun po yung sinasabi dito, that the Christians will live by faith. Yun nga po yung, kumbaga, it is true faith. Lahat po ng ating, kumbaga, dito sa mundong ito, sinasabi ng Panginoon, you live by faith. At paano po ba tayo mamumuhay through faith? And that is through the Word of God. And the Holy Spirit will help us na maintindihan natin ito, yung mga pamamahal ng Panginoon, at yun po'y nagkakaroon tayo ng pananampalataya. So, paano nga po ito? By having a personal relationship with Him and His Word. Sabi nga po, ang Word ay, ang Word po ay, Jesus is the Word and the Word is Jesus. Kung kaya, ito pong, the more na naintindihan natin ang salita ng Diyos, the more natin nakikilala ang Panginoon Jesus. Kasi Jesus is the Word. Amen? So, hindi, clear po tayo doon. Kaya, the more natin siya nakikilala, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Sabi po sa John 14:21, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So ito kung matatandaan ninyo for how many weeks or months na nga, ito kasi ni-reveal sa akin na the more mo na kukuha yung mga salita ng Panginoon, inaalagaan mo yung salita ng Panginoon na nababasa mo, the more siya magre-reveal sa iyo. Lalo siya magpapakilala sa iyo na siya yung Panginoon na nagmamahal sa iyo. Kasi yun nga kanina sinasabi ko, sa isip hindi mo maintindihan, pero sa puso, alam mo na. Okay? At yun yung pananampalataya. When you are holding on to His Word, that is abiding in Him. At yan po yung ating topic for today, ang about abiding in the vine, in Christ Jesus. So our scripture verse for today is in John 15:1-8. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear much fruit unless you
vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kung mapapansin niyo yung buong verse niya buong binasa natin, ang daming words that remain in me. Amen? Remain in me. Yun ang laging sinasabi dito sa words ng Panginoon dito. And that is abide in me. Okay? So sabi dito, to be fruitful, sabi ng this verse na mga binasa natin, it is an invitation for us to be fruitful. Para tayo maging fruitful at to increase. So fruitful, ang ibig sabihin niyan, the Bible meaning is that fruitful activity multiplies or adds to what's already there, producing more of something. Ibig sabihin, the more ka mag-increase, yung binigay sa'yo ng Panginoon, the more ka nagkakaroon ng revelation. Ibig sabihin, padagdag ng padagdag, walang bawas. Di ba yung leksyon, dagdag bawas? Dito hindi. The more ka nagbabasan, the more ka may nalalaman na revelation, lalo pa yan dinadagdagan ng Panginoon. Fruitful, yun yung sinasabi niya, increase. Sa Panginoon, walang hihinto. Hindi ibig sabihin yung parang, ay natutunan ko na yun, nabasa ko na yun. Hindi. Laging may dinadagdag ang Panginoon na revelation sa atin. Kaya pag binasa mo yung Bible, hindi hihinto ka magbasa. Tuloy-tuloy ka lang hanggang mag-reveal sa'yo ang Panginoon, maging buhay na buhay. Amen? So sabi nga po sa Hebrew, bring forth, sabi niya, to make, to cause, fruitful, grow, and increase. O, saan po ba itong first na sinabi ng Panginoon, yung fruitful? Mababasa po natin yan, di ba sabi natin yan yung the first mention. Kapag the first mention sa Bible, ibig sabihin, matindi. Kumbaga malalim ang sinasabi ng Panginoon kasi yun yung first niyang binanggit, yung fruitful. At saan yun? Sa Genesis 1:28. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, having dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So dito po niya unang binanggit yung fruitful. At ang ibig sabihin nito, ibig sabihin ng that you be successful. Sabi dito, yung fruitfulness natin ay hindi lang yung mga desires natin na nakuha natin yung mga gusto natin, na nabili mo yung mga gusto mo. Actually, fruitful is by, sabi dito, is by having authority sa lahat ng, having that authority sa lahat ng creation ng Panginoon. At sabi nga na, be fruitful and multiply. So, ibig sabihin, mamuhay ka dito na masagana. Amen? Yun ang unang sinabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Be fruitful and multiply. Amen? So, fruitfulness is going back to the original plan of God. And that is what God is saying. Have authority sa lahat ng ating creation sa mundo. And at sinabi niya yung, at in-explain ito ni Jesus dun sa parable of the mina, which is sabi nga niya, di ba yung story dito sa parable na actually, tinignan ko yung pronunciation sa Greek is mina. Pero actually, ito parang usual natin, mina, no? Pero mina, okay, sa Greek.
So, ibig sabihin po nito, yung time na, di ba meron doon isang noble man na magiging hari siya. Sabi niya, bago siya umalis, magbibigay siya doon mga mina doon sa mga servant niya doon sa tatlo. Magbigay siya ng 10 na mina. So, anong ibig sabihin doon? Yung value ng mina yun, ang katumbas ay 3 months wages. So, yung total mo doon, kasi one mina means 1,000 drachmas. Yan. Alam niyo po ba yung made noon, it is made of gold and silver. Kung kaya, yung minang yun, malaki ang value noon. Ibig sabihin, 3 months wages. Ibig sabihin, malaki yung value binigay sa kanila. At pangalagaan mo to. Pangalagaan ninyo to hanggang sa pagbabalik ko. At nung bumalik siya, nung pinatawag niya muli yung mga servant niya, so yung iba galit doon sa nobleman na yun, pinipigilan ng pagdating, pero hindi nila mapipigilan dahil siya ang hari. So makita pagdating niya doon, sabi na pinatawag niya yung mga servant, at yung isa ang binalik sa kanya ng interest ay dumago yung kanilang binigay at nag-produce siya ng 5. Yung isa, 3, ay nag-produce din siya ng 3. At yung isa naman, tinago niya kasi hindi siya naniniwala sa kabutihan ng hari. At ano sabi dito? Sabi ng King in Luke 19:23-26, "Why then did you put my money on deposit, so that when I came back, I could have collected it with interest?" Then he said to those standing by, "Take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas." "Sir," they said, "he already has 10. He replied, "I tell you that to everyone who has, more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away." Ano pong ibig sabihin nito? God gave us talents. Ibig sabihin, nandito tayo sa mundo nito. For, sabi nga niya, "I have given you authority. Use it." And sabi nga, the more ka nga nagkakaroon ng revelation, the more He will give it to you. Sabi nga dito, 10 na meron na siya eh. Pero ano sa kanya mo pa rin ibigay. Kasi pinagkakatiwalaan siya. Sabi nga niya, if you are faithful with small things, God can entrust you with bigger things. Amen. Kung ngayon pa lang, yung maliit na binigay niya sa'yo, you have been faithful with those small things, then, anak, ito, mas marami binibigay ko sa'yo. Amen. Because He can entrust you. Mapagkakatiwalaan ka ng Panginoon na gagamitin mo ito sa kabutihan. Hindi ka tulad ko yan, sometimes yung mga sa mundo na dinagamit lang nila yung para sa kaligayahan, sa flesh nila. Pero ang sinasabi ng Panginoon, use your talent for my kingdom dahil babalik ko. And He will bless you in whatever na, sabi, kanina nga ang prayer na inaano sa akin, God will position bawat isa sa atin. Amen. And He will bless us. Amen. At in small things, you've been faithful. All these years, you've been faithful with these small things. God can entrust you with bigger things. Amen. So, what God is saying here is, God is a God of increase. The cycle of life is means you seed, pag ito yung lumago, ito mag-bear fruit, then yung seed na yun mag-multiply. At yan po ang economy ng Panginoon. That through His voice, God created everything. And the more we study the Word and we declare it, the more we will see the fruit na binibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Because that is His system. Dahil umpisa pa lang, nung sa creation, lahat ito wala pa eh. Pero meron
salita niya ay buhay. And when you use my word, may buhay yan. And it will manifest. At lahat yun, at ganun na may ginagawa, pinakita ni Jesus, sabi niya, in John 5:19, pinakita ito ng Panginoon na kahit siya ay Diyos, He is very dependent to the Father. Kung ano ang nais ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. Mababasa natin yan sa John 5:19. Sabi nga, yung buhay ni Jesus dito ay pagpapakita kung paano tayo mabubuhay. Kung paano ang dapat natin gawin. At pinapakita niya dito that He is so dependent with His Father. Sabi nga sa John 5:19. So Jesus answered them by saying, I assure you and most solemnly say to you, the Son cannot do anything of Himself, of His own accord, unless it is something He sees the Father doing. For whatever things the Father does, the Son also does in the same way. So, ibig sabihin, kung ano yung nakikita niya ginagawa ng Ama, yun lang ang kanyang ginagawa. At sabi rin niya, the Son cannot do nothing of Himself. Ganon din po tayo. The more we reflect on what God is doing, the more we will see kung paano siya umilos sa atin. Amen. Kasi bumabalik tayo doon sa pinakaplano ng Panginoon. Hindi na yung plano mo kung hindi ang plano ng Panginoon. Amen? And that is why it takes revelation for us to understand kung ano ba yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Saan ka ba na dinadala? Kasi kung minsan, di ba, nung lalo na kakagraduate mo, dami-dami po nasa isip ng nasa gusto mo di ba? Yung gusto kong maging ganito, gusto kong mag-abroad, gusto kong mag-ganyan, gusto kong bumili ng ganito, mag-asawa, mag-anak, di ba? Ang dami ng plano. Pero when you yield yourself to the Lord, and you ask Him, Lord, saan mo ko dinadala? Let me know what is your desire for my life. And you will see, He will guide you and direct you kung saan kanya gusto pumunta. Amen? So, ang relationship ni Jesus, sabi nga dito, Son cannot do nothing of Himself, sabi nga niya. Kung ano ang nais ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. At ito po yung sabi niya in John 16:15, all things that the Father has, all things that the Father has are mine. Therefore I said that He will take of mine and declare it to you. Ang sasabi ni Jesus dito, lahat ng sa Ama ay sa akin, at lahat ng nasa akin ay para sa inyo. Amen? So claim it. Lord, all the blessings na pinangako mo ay nasa sa akin. And the Lord reminded me, kung maalala ninyo yung di ba yung pinag-aaralan natin about the law? Nung Old Testament, kapag nagawa nila yung pinapagawa ng Panginoon, may blessing. Di ba? Automatic may blessing pag nagawa nila. Pero tayo, dahil kay Kristo, yung righteousness na binigay niya sa atin, that we have the gift of righteousness, ano't sinasabi dito? Now we have the blessing. Amen? Pinakita sa akin yan ng Panginoon sabi niya, habang inaaral, pinakita niya, ngayon, ready na sa blessing, the Abraham's blessing. It is a covenant. The covenant, always remember that covenant, that we are now under the covenant of grace. We are now, hindi tayo nasa covenant of the law, but now we are the covenant of grace. At ang sinasabi doon, when you are righteous, you are blessed. Period. At anong dapat lang natin gawin? You abide in Him. Rest in Him. Mamahinga ka sa Kanyang salita. Amen? And so, for as many are led by the Spirit, they are the sons
dahil anak tayo ng Panginoon, ibibig niya tayo kung saan na tayo pinagdala. Amen? So, kaya we need to know more about Jesus because He is the vine. So, teka, na-miss ko yata yung sa akin, di ba? I am the vine and you are the branches. Who is the vine? Jesus. Branches, tayo. Okay? And the Father is the caretaker. Vine dresser. The vine dresser. So, kung kaya sinasabi nga po dito, you abide in the vine. Manatili ka kay Jesus. Always remind yourself that you are now clothed in Christ Jesus. At ito po yun yung magbibigay sa atin ng assurance na alam natin that we have now that fellowship with the Lord. Wala nang pipigil sa'yo na lagi mong makasama ang Panginoon dahil you are now righteous at the side of the Father. Okay, balik tayo dito. All things that if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, who is the vine? Si Jesus, branches tayo. Para tayo ay magbunga, ay manatili tayo sa Kanya. Apart from Him, you can do nothing. So, sabi nga dito, yung mga hindi nagbubunga, inaalis na lang at ito ay parang tuyong dahon lang na bumaksak doon, na walang use. Tapos, pero yung mga namumunga, ito nga po yung bagong kaalaman sa akala ko, kaya hindi namumunga sa calamity fruit. Actually, ang sinasabi pala dito, namumunga ka na eh. Namumunga ka na. Kaya lang, kung minsan pag namunga na tayo, parang nawawala ka na doon sa, kumbaga, na yung beer, meron ka ng mga blessings, kung minsan nawawala ka doon. Nawawala ka na sa kanyang sa. Kung kaya, pinuprune. So, inisip ko, ano ba yung pruning? Akala ko, ang pruning, puputulin ka. Actually, hindi. Yung mga pinutol naman yung wala sa Panginoon eh. Hindi na sila yung ano eh. Yung ikaw, naka sa Panginoon ka, kaya lang, hindi ka nag-a-abide talaga doon. Kung kaya, para lalo kang magbunga. For example, sa isang alaman, di ba yung alaman, minsan nagbubunga na yun eh. Kaya lang, pag nagbunga, kung minsan wala. Kasi kung minsan, ang dami ng dahon. So, ang gagawin, yung pruning pala, ang ibig sabihin nun, nauunahan ko eh. Pero, okay, so, yung pruning means removing the dead, disease, and injured parts of a tree or shrub, maximizes their vigor and aesthetic qualities. Removing vulnerable parts of the plant will also minimize the potential for pest damage. So, ibig sabihin, yung word niya, nililinis yung dahon. Alam niyo ang pruning nung araw, pinuhugasan yung mga dahon para maalis yung mga insecticide na doon. At yun ang ginagawa ng Panginoon. Kaya the more you have revelation, inaalis na niya doon yung mga hindi maganda sa atin. Hindi naman yung parang binibigyan ka ng trials eh. Probably there are times na meron tayong dinadaanan. Pero actually, kapag natututunan mo yung salita ng Diyos, hinuhugasan ka na namin. And that is pruning. And when you are, sabi nga, di ba, dito yung kanina sabi, so that you can bear much fruit, mas marami pang pruta, mas marami pang bunga, at the more kakaroon ng revelation at kaunawaan sa salita ng Diyos, hinuhugasan ka na. Ngayon, ikaw, kapag meron na siyang sinasabi sa iyo, madali ka ng sunod. Di ba? Yung sama mo, hindi na kung saan pumupunta. Umisan kasi, di ba, meron mga sanga na sobrang dahon na, napupunta lang sa may
sa may lupa, kaya hindi makabunga eh. Kapag ikaw pinupunta, tinataas siya ng Panginoon, nililinis yung dahon mo at doon para lalo kang mamunga. Amen? So, and that is the word of the Holy Spirit. Sabi nga, di ba maalala ninyo ang prayer ni Jesus?